Hello! Hi guys! Welcome back po muli to another tarot card reading. Eto na, gagawa tayo ng pagbasa for each elements. Naka-live rin po pala tayo ngayon. Now na, sa ating YouTube channel. Pero ito nga po, i-record din natin ito para sa ilan na hindi makaantabay sa ating live stream. But anyway, unahin natin ang mga fire signs. Ito ay pasulyap sa darating na bagong taon 2024 by elements. Fire signs ang una. No worries kasi gagawa pa rin po tayo ng pagbasa pa rin for each zodiac. Kumbaga ito na nga, pasulyap lamang ito. Ano ang maaring asahan mo sa susunod na bagong taon 2024? Sisimulan na natin para sa mga fire signs. Kulang tayo ng ilang messages. Okay. Fire signs 2024. Anong ganap? Anong mensahe ang nais nating iparating para sa mga fire signs Aries, Leo, and Sagittarius? Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Message for Aries, Leo, and Sagittarius 2024. Ayan, may ilang cards nang bumagsak. Add pa tayo dyan. Aries, Leo, and Sagittarius 2024. Anong gabay, mensahe, ganap sa susunod na taon at darating na taon na ito 2024. Aries, Leo, and Sagittarius. Ayan. So, merong ilang doggies. Ay, saan ba natin ilalagay? Dito na lang. Naway, makisama siya this time. Maaaring hindi ko lang mapakita yung pag-shuffle natin, guys. Kasi nakaano yung mga cards at yung camera. But anyway, the 8 of Wands ay narito. The Sun is in reverse. Justice card. 9 of Swords. The Wheel. So, nakakakuha tayo ngayon ng ilang reversal cards. Pero hindi naman po ibig sabihin ay hindi okay. Meron lang po itong kalakyat na mensahe. Okay, so medyo marami sila. Hindi natin ito tatamisan, guys. Pero naway wag lang din po lalaliman. Fire signs. Mensaheng gabay lamang po. Okay. Okay. So, definitely, as a fire signs, andito yung fire in you, yung strength in you, na aangat. Or maybe isang message ito, na panatilihin nyo itong nakaangat ngayong 2024. Hindi imposible para sa inyo. Okay? Na, ito, Queen of Cups, narito eh. Andito yung balance. But at the same time, katabing-katabi nito, guys, ang the devil. Kita mo ba sa, ayan. Ito sa camera. Pakita rin natin. So, andito yung highs and lows. Positive, negative. Alam mo yon na very normal sa ating buhay. Pero sige, unahin natin kung aking i-relate ito pagdating sa inyong mga buhay, career, trabaho. Okay. The Wheel is here. The 8 of Wands. I feel with your cards. Fire signs. Na merong naghihintay na or makaramdam kayo ng parang pagkakompleto. Merong completion. Or meron kayong something na matatapos. Proyekto sa trabaho or eskwela. Alam mo yun, merong something na magtatapos. On the positive side. I mean, ito ay something na maaaring nilulook forward or ilulook forward ninyo sa inyong buhay. Ulitin ko, maaaring ito po ay may patungkol sa proyekto or negosyo na meron kayo. So, mas sa mas practical, sabi ko nga. Kung sa school ito, kung merong ilang students na nakikinig right now, then meron na magtatapos talaga sa eskwela. So, why not? Congrats na agad. Ayan. Yun lang, sabi ko nga dito yung alam niyo, yung part of success ay yung stress. Yung pagkasakit ng ulo. Ayan. Maaring at one point, fire signs, ay makaramdam kayo ng stress ngayong taon. Na very normal, Moonchild. Lahat naman tayo ay nakakaramdam niyan. Wala dito sa ilang demonyo. Ayan, the devil is here. Sa ilang alam niyo yung sitwasyon, bagay, tao, relasyon, part of life.
part of growing up, sabi nga nila. Pero ano pa, patungo na kayo doon sa sinasabi kong pagtatapos. Meron kayong makukumpleto. Or yung feeling na parang incomplete. Ay, salamat. Parang mabubulutan kayo ng mga tinik. Ano ba yung kasabihan na yun? Kumbaga kasi, lalo pa sa ilan sa inyo, nadadaan sa sinulid, sa karayom. Ano yun? Di ba kapag ka nag-aaral? So, guys, ano yun? Anong tawag doon? Sinulid ng karayom? Ano yun? Parang nagsusunog ng mga kilay. Ayan, pinaghihirapan. Pero, ito ay merong kahihinatnan on the positive side, guys. I-claim na natin yan. Merong achievement. Actually, hindi posible na meron kayong ma-unlock na pangarap or goal. Okay? So, meron at merong selebrasyon kung inyo lamang pananatilihin yung balance. The Queen of Cups ay narito. Guys, ayan. Ano lang, meditate, contemplate, mag-reflect, magnilay-nilay in life. Huwag kayong magpatalo doon sa sitwasyon, posisyon, o pakiramdam sa ilang tao. Diba? Hindi naman natin mapiplease ang lahat ng tao. Pero kung alam nyo naman yung inyong atensyon, or yung inyong atensyon, intensyon, hangarin, ay mabuti. Then, go lang kayo. Laban lang kayo patungo dito sa completion, sa success, to be honest, na ating nakikita para sa inyo. Panatilihin yung balance kasi meron tayong nakikita ilang imbalances dito. Kumbaga, merong ilang distractions or glitches na pwedeng maramdaman ng ilan na parang, teka, hindi ata umaayon sa akin. At one point, that's 2024 mga bagay-bagay. Pero, maring ito lamang po ay isang test. Okay? Excuse me po. Isang task kung saan ay sinusubok or susubukin ang inyong pasensya. Okay, wag guys, hindi kailangan laliman yung ilang messages ni Moonchild, Pero, eto na, sabi ko nga, kung meron mang magtapos, on the positive side guys claim na natin yun, something na merong pagkakompleto sa pakiramdam, yung fulfillment, ayan, from dito sa achievement na pwede niyong makantan. So, something will end to make room for something new. Kung merong matatapos, then definitely, asahan, okay, na merong new beginnings na naghihintay sa inyo, fire signs. Okay? Something bago. New people, new connection, new friendship. Actually, yan dito, lahat. Okay. Sige, add tayo ng ilang cards pa para sa inyo. Kamusta naman ang mga nasa live na? Butas ng karayom. Ano yung butas ng sinulid ni Moonchild? Ano daw? Butas ng karayom, sabi ni Miss Sweetie yun. Okay, add tayo para sa mga fire signs ng ilan pang messages. 2024. Anong naghihintay para sa mga taong ito? Ayan. Oh. Okay, add pa tayo dyan. Fire signs. Ayan, meron ng ilang cards dito. Umangat ang earth signs. So, regardless of the sign, Pero, I'm getting a message dito na maybe isang mensahe ito na papaangatin ng mga fire signs, guys. Ang inyong higit na pagiging practical, realistic, pagiging humble, grounded sa sitwasyon. At, sabi ko nga, focus lang kayo sa inyong mga hangarin. Okay? Or maybe isang message rin ito na higit na magbibigay ng influence sa inyo ang mga earth signs this 2024. So, yan ay ang mga Virgo, Taurus, and Capricorn. Or meron kayong something, okay, dyan na ganap. Aangat ang pagiging seryoso sa inyong mga buhay, trabaho. Andito ang pagiging healthy ng mga fire signs. Higit kayong magpo-focus. Andito yung disiplina. Sabi ko nga, sa kabila ng ilang distractions, ng ilang demonyo. Ayan. Minsan wala tayong ibang kalaban ng higit, di ba? Kundi yung ating mga sarili. So ito yung ilang imbalances. Physically, mentally, emotionally, or even spiritually. Huwag kayong magpatalo sa ilang pakiramdam nyo na hindi kayo okay. So, syempre, patutulungan ng sarili. Okay, reminder tayo guys na ang tanging may iwan lamang po every time ng mga baraha ay yung maaring kondisyon sa sitwasyon na inyong kinakaharap or kaharapin. Pero yung pinaka-outcome, at the end of the day guys, everything's still up to you. Okay, pero dito, may pag-level up. To be honest, the boss ay narito. Kayo yung
ano to parang mamahikain nyo, the alchemist. Kumbaga, kayo rin yung higit na kakailanganin ng lahat or maaring maramdaman nyo at one point this 2024 na kayo yung nilalapitan or lalapitan kahit sa simpleng pagpapayo lamang ito kasi alam nila na yung makukuha nila na payo or mensahe mula sa iyo, maging ano pa man yan, ay something na seryoso. Na alam nilang matututunan, may matututunan sila or makukuha sila sa iyo. Alam mo yon. Mula dito rin sa achievement na aking na-mention. Kasi nga parang dito yung pagiging boss mo. Pagiging higher ups. Ayan, i-claim na natin yan para sa inyo. Maging ano pa man po ang katayuan ng inyong posisyon or sitwasyon work-wise. Excuse me po. Okay, pero dito 4 and 4. So, andito pa rin yung pagbibigay nyo or paghahanap nyo ng sapat na balance sa inyong buhay, pamilya at pera. Ito marahil yung isang motivasyon rin, of course, yung inspirasyon na paangatin nyo ngayong taon, 2024, para kayo magpatuloy. Okay? Ito yun, yung mga mahal nyo sa buhay, kung saan kayo humuhugot ng higit na lakas. Actually, back to work tayo, back to work. Kasi parang mas nag-highlight sa akin dito yung trabaho, pera, yung pagiging practical, sabi ko nga. Patuloy yung pagiging busy and productive ng mga fire signs, especially sa inyong work, or ano man itong inyong pinagkakaabalahan. So, yung blessing of work, na napakaganda. Kasi, ituturing natin yan na isang blessing naman talaga. So, when it comes to money, the Four of Pentacles ay narito. Secure. Magiging secure. Andito yung security para sa inyo ngayong taon. Kasi nga, tuloy-tuloy ang trabaho. So, di ba? Ang ganda naman nun. Magiging maganda yung flow ng money kahit pa, okay, may ilang distractions. So, yung distractions naman ito kasi nag-highlight dito na Devil and the Queen of Cups. Panatilihin yung balance na hindi kayo nasasobrahan or nakukulangan. Okay, sa mga bagay-bagay. Pero you will be financially covered, fire signs. I-claim na natin yan. Merong pag-increase ng inyong mga income, budget. Gaano man parang sa pakiramdam mo at one point ay parang merong kabagalan, okay? Or parang hindi naman dumarating moonchild. Ulitin ko po, ito ay parang dumadaan pa sa butas ng karayom. Sabi dito ni Miss Sweet yun. Ayan. Pero ito pa. Ito naman po ay hindi lilihis, okay? Hindi lalayo. Yes, pwedeng merong ilang delays, kabagalan kayong maramdaman, pero ito ay parating sa'yo. Okay, basta panatilihin mo lang din, of course, yung willingness, yung kagustuhan mo, syempre, para makuha ito, ma-achieve yung mga bagay-bagay para sa tagumpay. Okay? Ano pa bang may add natin dito? So, yung pagiging practical at pagiging bukas nyo sa ilang posibilidad, gaano man parang pakiramdam nyo. Kasi andito na yun yung pagiging boss nyo, sabi ko nga, parang level up na kayo. Kasi diba minsan kapag parang pakiramdam natin, may pagkakataon na ganito, alam na natin ang lahat, kaya na natin. Minsan nagiging sarado na tayo sa ilang kahit simpleng opinion, suggestion, komento, na syempre paayaw natin. Kasi sa totoo lang, diba, true yun, na ang bawat isa sa atin, gaano man kaliit, kalaki, sabi ko nga, yung pagiging humble, guys, okay? For some, panatilihin ito. Meron tayong mahuhugot Merong hugot ang bawat isa. At meron kang mababaon dyan. Merong benefits, kumbaga, kahit sa simpleng aral lang ito, or realizations sa buhay, manatiling praktikal at bukas. Okay? Okay, ano pa ba? Kasi mga talaga dito guys, 2024, fire signs, sa akin nakikita ang inyong usaping trabaho, pera. Andito rin ang travel, parang hindi naman ito mawawala for some, especially for those Sagittarius na nakikinig ngayon. Pero, umaangat yung about sa inyong finances, kung paano nyo pinanghahawakan kasi may pagkaseryoso. Or maybe isang message ito, na panatilihin nyo yung balance sa part na yan. Again, nang hindi kayo nasasobrahan, nakukulangan sa isang punto. Best year ito, 2024, to review your finances.
So, kung nanaisin, kung medyo nahihirapan na kayong paano nyo paggalawin ang mga baso, paggalawin, kasi the wheel ay narito, this one is in reverse. May pagkakataon na, minsan, ayan, parang, hindi natin mapanghawakan yung isang bagay, money-wise, kung aking i-relate ito, na parang hindi natin alam kung paano ito paikutin, or pabalikin, yung pera, yung income. So, kung sabi ko nga, best year to review your finances or kung nanaisin ay kumonsulta sa mga profesional. Hindi po isang financial advisor ang Moonchild, pero ito yung umaangat dito. Kahit sa simpleng, sabi ko nga, pagpapayo, pwede nyong makuha sa ibang tao na alam nyong totoo at mapagkakatiwalaan nyo. Okay? Ano pa bang maiwan natin? Review, re-evaluate, reassess your finances. Huwag kayong magpapadalos-dalos this year sa pag-aksyon when it comes to money. Kasi ito yung nag-highlight dito. Medyo merong ilang distractions or pagkasobra. So, review. Okay? Pag-aralan kung kinakailangan. Especially for those na at one point meron kayong i-invest. Halimbawa, lalo na kung mayroon ditong involved na pera. Ayaw natin na nagpapabigla-bigla. Take it slow, take it easy. Huwag kang ma-pressure. Hindi sa hindi magiging okay ang iyong pagpaplanong ito sa negosyo man, Pero, pinapaalalahanan ka lang ng cards na syempre pa dapat at importante, alam mo ang iyong papasukin. You should always know your business. Sabi nga nila. Pero, okay, ano pa bang maiwan natin dito? So, physically, mentally, the devil, kung aking i-relate yan, as I've mentioned, hindi naman isang professional medical advisor. Hindi po isang medical na professional ang Moonchild. Pero kung meron kayong nais baguhin sa part na yan, or ayusin, bigyan ng balance, then ito na. Parang nagsaserve na dito yung pag-angat rin ng purpose nyo in life na sandali. Parang kailangan ko ng higit na alagaan at tutukan yung aking sarili ngayon. Physically, parang message din kay Moonchild ito. Bilang tayo rin ay isang, ako po ay, merong ascendant in Leo. So, in some way, meron medyo nakaka-relate tayo. Pero, kailangan paangatin yung aral. Kasi nga meron tayong nakitang completion, meaning, meron ka ng ilang napagdaanan, meron ka ng na-experience, so alam mo na to. And, you can do better na this time. Hindi posible na magtagumpay ka, ano man ang planuhin mo, ngayon pa lang, kung meron na kailang pagpaplano, when it comes to your work, money, or physical aspect, sabi ko nga mentally, emotionally, may paghahasa sa part na yan. Kumbaga, nanaisin yung magkaroon ng higit na balance sa part na yan, walang imposible. Halimbawa, ito na, message kay Moonchild, ang pagdejeta, ayan. Or gusto nyo, alam niyo, kahit sa simpleng pagbabawas sa ilang bagay-bagay, walang imposible sa inyo. Kung andito, paninindigan, okay, iiwas sa ilang bawal at sobra. Okay? Pero, I feel dito na, you will make better choices na sa iyong buhay this year. Or maybe yun na, isang message yun, na balance is the key, na hindi madali. Pero, mapanghawakan. I see improvements or even development sa maraming bagay. I-claim na natin ito para sa inyo. Fire signs. Okay. So, yung pinaka-message din, final message na nakikita ko rito, hindi lang health-wise, pero health-wise, physical, mental, pero even spiritual, sabi ko nga, kung ano yung connection na meron ka sa kanya, eto, umiwas ka sa ilang distractions, kanina ko pa na-mention na demonyo na hindi makakatulong para sa'yo. Alam mo na to, sabi ko nga, natuto ka na. Paangatin mo yung purpose mo at yung alam mong deserve mo na relasyon, posisyon, alam mo na to, fire signs. Okay? Paangatin yung connection, maging ano pa man po ang inyong religion, ang inyong mga faith sa Kanya. That is the best year na, alam mo yun, sa inyong sariling mga paraan, baka dito rin kayo higit na makakuha ng lakas. Siyempre pa, yung enerhiya na kakailanganin nyo pa, patungo sa inyong mga pangarap. Ngayong 2024, fire signs, kuha tayo ng pinaka-advice, message para sa inyo,
Fire signs, ano may iwan natin para sa kanila? At pa tayo ng ilang messages. Fires, ayan. Justice. Actually, andito ang justice din, but this one is in reverse. Pero regardless, maaaring at sa isang punto lamang ito, sabi ko nga may ilang imbalances, or isang mensahe, kaya kanina ko pa na-mention yung purpose, yung deserve mo, kasi alam mo na to, natuto ka na, okay? Alam mo na dapat yung para sa'yo, yung deserve mo lang. Huwag ka magsisettle for anything less than you deserve, fire signs. Dahil justice, nasa inyong tower, matatanggap nyo ang hustisya na deserve nyo ngayong taon, 2024. Fire signs. High earth signs, pasulyap sa bagong taon, 2024. Ano nga bang maaaring asahan nyo sa susunod na bagong taon? Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo guys. As usual, mensaheng gabay lamang po. Okay, so dito muna tayo. Spread lang muna tayo ng ilang cards para sa inyo. Ano nga bang ganap? Anong mensahe? Anong kailangang marinig ng mga earth signs? Taurus, Virgo, and Capricorn 2024. Message? 2024 para sa mga Taurus, Virgo, and Capricorn. Anong maiwan natin para sa kanila? Message natin for 2024 para sa mga taong maring makapakinig nito. Message for earth signs. Earth signs, message natin para sa kanila. Ayan, may tumatalo na. Maring hindi ko lang pumapakita, no, yung ating pag-shuffle, pero no worries. Na-shuffle natin maigi. Para sa mga earth signs, message natin. Medyo mailap ha. Ayan. Okay. Ayan. So, sumama sila sa aking kamay. Ito na, dito na lang. The Seven of Wands, the High Priestess ay narito. The Queen of Pentacles, Five of Swords, this one is in reverse. So, medyo marami rin dahil nga tayo ay general message. Marahil kailangan marinig ito ng ilan. Andito na lahat, ano? By elements kasi tayo. So, Virgo, Taurus, and Capricorn, the Ten of Wands din ay narito. Okay, 7 and 7, umaangat. The 4 of Wands. 9 of Cups, the High Priestess, the 3 of Cups. 7 and 7, and 9 and 9. Okay, so dito, umaangat yung partnership, relationship, and travel, education. Makaka-relate ang mga bagay-bagay when it comes to astrology. Also, your spiritual connection, the High Priestess ay narito. So, ang daming something parang possibilities. New work. If it's about, kasi medyo na-overwhelm ako kasi ang dami, ano. Pag by elements talaga, andyan kasi ang lahat. Just only take what resonates. Kung saan kayo higit na magre-reflect or mag-a-apply ang sitwasyon. Pero, the Queen of Pentacles ay narito. 9 of Pentacles. Isang indikasyon na Earth Signs 2024. The Four of Wands. Nasa inyo ang alas ngayong taon. Kumbaga, kaakibat nito yung tagumpay, yung alas, okay? May ilang bago dito. Sabi ko nga, new work, maaring new work ito, new source of income, new positive possibilities and potential, new offer. I-claim na natin ito, yung alas, di ba alas? Unang-una rin ito eh. Parang bagong simulain ito na paparating sa inyo. Pero syempre pa, ito na tayo agad-agad sa reminder. Ang kailangan nyo na lang kasi dito ay yung pagtuloy. Pagtuloy na bigyan ng pag-aksyon at proteksyon itong gusto nyong makamit na posisyon o relasyon. Sabi ko nga, partnership and relationship. So if single, maaaring ito yung higit na mag-apply sa inyong business. Kung meron kayong, alam niyo yung kasosyo sa negosyo, meron tayong growth na nakikita dito. Pero ulitin ko, samahan ng patuloy na pagprotekta sa gusto nyong makuha. At yung
pag-aksyon. Dahil totoo naman yan. Walang overnight success. And this is not something overnight success, guys. Seven of Wands kasi is in reverse. Ito ay pag-aalayan ng patuloy na efforts. At saka, syempre pa. But, 2024, gusto ko nang i-claim ngayon pa lang, rest assured that the universe has your back. Earth signs. Kumbaga, suportado kayo ng universe. The Queen of Pentacles ay narito. Parang ang kalma niya. Kita nyo? Nakita nyo? Ang kalma niya tingnan. Parang meron na siyang assurance. Andito yung security, yung stability, yung comfort. Pakita natin sa camera. Kasi guys, naka-live din po tayo. Ayan. Naka-live din tayo ngayon sa ating YouTube. So, ayun lang. Parang pinaka-message yung pagpapanatili doon sa proteksyon na gusto nyong panghawakan. Sa relasyon man or trabaho. Panatilihin mo yung kagustuhan. Siyempre pa, sino bang ayaw nitong pagkakaroon ng alas, nung pagtaas, nung pag-level up. Pero ulitin ko po, dapat andito yung willingness rin sa'yo, of course, na marating mo itong mga goal. Or mapanatili mo itong, kung kayo man ay andito na, parang ramdam na ng ilan. Kumbaga, meron na. Bigyan nyo ng protection yan. Okay? Kasi, hindi posible guys, na ito yung taon nyo. The Ten of Wands, yes, sabi ko nga, this is something na walang overnight success. Paghihirapan. Pero, ito ay mapangahawakan. Hindi imposible. Walang imposible na matupad nyo yung mga pangarap nyo ngayong bagong taon. Gaano man po yan, kabongga, kaliit, kalaki, sa paningin ng ibang tao, or sa inyo. Kasi nga po, sa realidad, tayo ay magkakaiba. Pero, andito yung pakiramdam na, sandali, parang, eto na yun. Kalma na. Merong assurance. Kahit na hindi naman tayo nagpe-predict talaga, totally pero yung pakiramdam na fulfilled kayo. Okay? The Four of Wands is an indication na merong celebration kasi. Kaya parang sabi ko, gaano man itong kabongga na celebration. Pero, ang saya lang. Masarap sa pakiramdam. May pagkakalma. Okay, love reading tayo, bilang meron ako nakikita dito ang ilang pag-bloom rin pagdating sa inyong love life. Regardless of your relationship status, earth signs, pero meron tayo nakikita ang pag-init. Parang, or maybe isa ito sa angat na cravings para sa inyo. Cravings, yung love, or yung connection. The Three of Cups is in reverse. Parang, and the Nine of Pentacles, katabing-katabi niya. Parang, gusto niyo makakita na ng resulta or something bunga, alam mo yun. Parang gusto niyo, syempre pa, kailangan nating mag-enjoy. Or, mag-chill. Sabi ko nga, kalma lang. So, maybe isang rin yun, mensahe na, panatilihin niyo yun, paangatin niyo yun ngayong taon. Maging bukas kayo sa ilang possibility ng pakikipag-socialize. Kasi hindi imposible na itong mga tao or ilang friends mo, ilang teammates, workmates, meron kang something benefits rin na matatanggap dyan or sa kanila. Hindi sa meron tayong hinihintay na kapalit, pero sabi ko nga, merong bunga meron kang something makukuha dito kahit sa simpleng aral lamang ito mula sa kanila. Meron silang maiaambag or maybe isang indication yun, sabi ko nga, partnership. Meron kayong plano na negosyo or pagpaplano na bubuin somehow, in some way. That's 2024. Merong pagsasama kasi. Merong relasyon, merong bunga. Merong something maganda. Or, eto nga, yung enjoyment na na-mention ko. Parang hindi lang kayo nagtatrabaho pero nag-e-enjoy lang kayo. Pipiliin nyo yung maging masaya. Yung maging kalma. Okay? The Five of Swords. Next one is in reverse. Iiwas na kayo sa ilang negativity, sa ilang stress. Pananatilihin, paangatin nyo yung balance sa inyo last year. Na hindi madali, pero I know kasi umangat dito yung pagkakalma, mapangahawakan nyo na. Higit nyo nang makikilala yung mga taong nasa paligid nyo
I mean, alam nyo na kung sino yung totoo or hindi nagpapakatotoo. At syempre, magpo-focus tayo, sabi ko nga, sa meron kayong benefits. Hindi sa meron kayong hinihintay na something in return, pero ganun ang buhay. Dapat, alam mo yung posisyon, relasyon na tama at wasto para sa'yo. Hindi yung ikaw lang ng ikaw. Yes ka lang ng yes. I mean, as an earth sign, very generous kayo. Hindi nyo pa man yan ma-realize sa inyong mga sarili. Pero sana huwag nyo rin kakalimutan yung kayo. Yung deserve nyo na posisyon, relasyon, as I've mentioned. Okay? Sabi ko nga merong bunga, kanina ko pa na-mention yan when it comes to love. So, for some, hindi imposible. Okay? Especially for those na waiting na couples in a relationship, married. At andito na yung hangarin, ito yung nilook forward. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, pero I feel with your cards that for some of you, meron kayong bunga na sasalubungin ngayong 2024. Merong baby blessing na hindi imposibleng dumating para sa inyo. Or kung hindi man ito mag-reflect sa inyo at parang single naman kayo at hindi pa kayo ready, then possibly ito ay higit na maring mag-reflect sa ilang miyembro ng pamilya, your siblings, or ilang taong malapit sa iyong puso. Okay? Sana nakikita sa camera natin. Merong something bunga or merong talagang isang blessing na darating. Mas magiging masaya ang buhay-buhay ngayong 2024. Mas magiging meaningful, kumbaga. Or isang message yun, ulitin ko, napapaangatin niyo yung kasiyahan sa inyong puso. Ano man ang estado ng inyong buhay. Kasi nga, alam nyo na, deserve nyo to eh. Dito ako magfo-focus doon sa positivity at yung may pagkakalma. Iwas sa stress ngayon. Okay? So, meron din, sabi ko nga, nasabi ko na ba? Merong pag-travel dito. So, for some, ito yung one way of celebrating or meron talaga kayong celebration na maaring maramdaman na may kaugnayan sa travel or sa ibang bansa. Or isang indikasyon yon kasi meron tayo ditong, sabi ko nga, meron kayong paghihirapan na hindi posibleng magkaroon ng bunga. Maybe isang message ito na, ayun, mag-enjoy din. Magpahinga, mag-relax, mag-travel. It doesn't matter kung ito ay long or short trips. Maring makatulong kasi ito yung umangat. Kung saan ay mag-i-enjoy kayo. Ayan, kasi may pagkaseryoso rin tayo, to be honest. Kung paano kayo higit na mag-produce or makaka-earn ng income, may paglaban sa part na yun para matanggap nyo, marating nyo yung pagkakalma na aking naman mention, yung pagiging secure when it comes to money. So, deserve nyo, syempre pa, na i-celebrate itong ilang laban na patuloy nyong makakaya at kakayanin ngayong bagong taon 2024. Okay? So, add tayo ng ilang messages pa para sa inyo. Earth signs, Taurus, Virgo, and Capricorn. Anong maiwan natin para sa kanila? Ayan. Add pa tayo dyan. Ayan. The Sun. Sabi ko nga, positive lang. Nag-e-enjoy lang. Mas aware ka na sa mga ganap ngayon sa iyong buhay. Ngayong taon. Okay? Mas alam mo na, mas kilala mo na, mas maliwanag na sa'yo, mas klaro sa'yo yung position mo sa iyong relasyon. Okay? O yung katayuan mo bilang isang individual sa isang relasyon, sa isang trabaho. Okay? Maliwanag lang. Positive lang. Andito yung energy. So, isang message din na mas magiging healthy kayo ngayong taon. I-claim na natin ito na may pag-angat ng enerhiya para higit yung magampanan yung mga pangarap nyo pa na gusto nyong marating ngayong 2024 na ang ganda. May lakas. Meron kayong lakas. Hindi nyo pa man yan ma-realize, okay? Hindi nyo pa man yan maisip sa inyong mga sarili, pero magpapalakas. Meron kang power. And, Uranus. Planet Uranus. Okay, so dito kasi, maaaring merong ilang unexpected. Okay, expect the unexpected this year. Pero along with the Sun, katabing-katabi naman niya, this is something surprise. I feel na merong hindi kayo aasahan. Mula dito sa ilang messages na aking nakita, na iwan when it comes to your finances, money, relationship, or yung baby blessing, halimbawa, maring merong nakahagulat na revelation. Wow.
or ito sabi ko, sorpresa na hindi nyo inaasahan, may pag-highlight sa part na yan. Okay, expect the unexpected ngayong taon. Or is other messages, masaangat yung inyong mga abilidad kung paano nyo dinadala rin ang inyong mga sarili. Yung power of voice ng mga earth signs, yung ability nyo na magampanan palalo, okay, yung inyong trabaho, maging ano pa man yan. Andito yung pagkakaroon nyo ng freedom sa buhay. Eto, very independent. No matter what your relationship status, okay, pero higit kayong tatayo ngayong taon sa inyong sariling mga paa. At ito, maring ito yung isa sa ikagulat rin. Maring kasi reversal tayo every time, ano po, maring merong ilang gulat factor. Itong ilang tao sa inyong paligid, bilang the high priestess rin ay narito. Magugulat sila sa pwede mo pang maipakita sa iyong kakayanan. At ito ay parang sorpresa, isang surprise na ganyan pala siya. Andyan pala yung enerhiya, ang ganda ng kanyang aura. The sun, yung well-being mo, physically, mentally, emotionally, or even spiritually, paangatin niyo yung liwanag sa inyo ngayong taon. Earth signs, kuha tayo ng pinaka-final advice. Ayan, agad-agad. Medyo marami ito, walang tayo ng exact message. For Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, anong iunan? Ayan. New beginnings, guys. New beginnings. Sobrang perfect timing dahil eto na, New Year 2024, may ilang bago. Sabi ko nga kanina, new, no? Parang yun yung na-mention ko unang-una. Kanina, new work, new positive potential, new people, new connections, new beginnings. Ang naghihintay para sa inyo. Okay, 2024, Earth signs. Ayan. Nagbe-blur pa. Nagbe-blur sa ating camera. Ayaw niyang... Okay na eh. Nagbe-blur yung ating cam. Kailangan natin itong ayusin. Ayan. New beginnings, Earth signs 2024. Hello, air signs. Gemini, Libra, and Aquarius. Pasulyap sa bagong taon na darating, 2024. Ano nga bang maaring asahan mo sa susunod na taong ito? Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. Air signs. Okay. So, tayo nga po pala yung naka-live rin ngayon sa ating YT. Ayan. Meron ilang nakaantabay. Salamat po. Air, 2024. Gemini, Libra, and Aquarius. Anong maiwan natin para sa mga taong maaaring makapakinig nito? Air signs message. Message for air signs. Air signs 2024. Gemini, Libra, and Aquarius. Ayan. Kumpol na sila. Spread natin isa-isa ha. 8 of Wands reverse. The King of Wands ay narito. The Moon is here. 9 of Swords, parang kailangan kong dumighay. Pag live na live, walang edit-edit, parang nagdidighay pa si Moonshot. The King of Wands reverse, the Strength card. The King of Cups, the Star narito, and the Magician. Okay. So, hi guys, nakikita ba tayo? Pasensya na ha, hindi ko lang maipakita ng buo kasi andito yung camera, pero Strength card. Air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. The Moon ay narito. 9 of Swords. This one is in reverse. So, unahin ko na itong pagdating sa inyong mga emosyon, pakiramdam, especially na may kaugnayan sa inyong relasyon, pamilya, relationship-wise, okay? Maring at one point, this 2024, andyan yung ilang isipin or higit niyong bibigyan ng tuon at focus this year. Kung hindi man ito about emotions, kasi di ba, part na niyan, it could be about your physical home or emotions. Yung sensitivity natin sa part na yan ay aangat para sa ilan sa inyo. Halimbawa, ito.
Pagdating sa usaping pamilya, maaaring meron kayong ilang pagbabagong kaharapin sa part na yan. Parang meron kayong, actually, meron ng pag-let go dito sa ilang, hindi if this is about emotions, aalisin nyo yung, hindi kailangan laliman yung bawat may iwan na messages ni Moonchild. Pero aalisin nyo yung kahit simpleng tension ito, or kung talagang merong visible conflict for some of you, air signs, then yan yung ilalet go nyo. I-release nyo yung inyong mga sarili sa sitwasyon, lalo na sa inyong mga pakiramdam na hindi okay. Okay? Actually, merong pag-ayos. Kung ngayon, o nitong mga nakalipas na buwan ay nakaramdam kayo, again, yung parang kahit simpleng tensyon ito sa ilang miyembro ng pamilya or malapit sa iyong puso, relationship-wise, then I feel dito sa iyong cards na merong pag-ayos, merong reconciliation, or even reconnection sa ilang taong ito. Hindi man ito totally healed, or talagang okay na pero maybe isang message ito, if ever mag-apply ito at one point this year, 2024, air signs, na paangatin nyo yung peace of mind na deserve nyo. Kasi parang, I feel dito na mas angat yung emotions nyo with the moon pa lang, or pagiging emotional, or pagiging extra sensitive ng ilan, na hindi masama. Maaring yan yung yan yung maging power nyo this year. Yung sensitivity. Kasi nga, pinapangibabawan lang kayo ng love, ng pagpapahalaga. Okay? If this is about your physical home, dito muna tayo, sa unang messages na gusto kong ma-mention. Then, maaaring meron kayong aayusin sa part na yan. Sa higit na practical, maaaring dumaan ng ilan sa house renovation, or meron talagang bagong bahay, or meron kayo ipapaayos, kahit sa simpleng pagkumpuni lang ito, or bibili kayo ng something bago na kasangkapan. Parang you're out with the old na, and in with the new. So, mga bago na. Ilalet go nyo na yung mga hindi nakaaya-aya sa pakiramdam man, or sa mga mata. Okay? Or maybe isang message yun, na maging bukas kayo sa ilang bago, something bago. I-let go nyo na itong ilang pakiramdam nyo na hindi kayo okay. Kasi definitely, hindi yan makakatulong for you. Air signs. Okay? Kung hindi man ito mismo mag-reflect sa inyo, reversal tayo every time, guys. Sumaring ito ay higit na mag-apply sa ilang tao sa pamilya, ilang miyembro ng pamilya. Meron silang something, balita, impormasyon, or ganap. Mula dito sa ilang na-mention ko na yun, merong magpapaayos ng bahay, merong magkakaayos na relasyon, merong healing. I-claim na natin yan para sa inyo. If this is about ito na, physical health, mentally, emotionally, physically, hindi po isang medical advisor ang Moonchild. I-claim na natin na merong paggaling. Under the strength card ay narito, 9 of Swords, the Moon. Okay, i-claim na natin, guys, okay, na merong healing, or maybe isang message ito na dadaan kayo sa proseso ng healing. Iba-iba rin po tayo ng paraan sa part na yan, kung paano tayo naghihilom ng ilang sugat, physically, mentally. Maybe isang mensahe yan na tutulungan, of course, tutulungan ng mga sarili na pagalingin itong kailangan yung alam nyo na harapin, tugunan, at bigyan ng higit na atensyon sa inyong mga sarili, especially. That is the best year na i-check nyo rin yung inyong mga nararamdaman. Hindi po isang, again, medical advisor ang Moonchild, pero best year to check on your health. Magpatingin, magpa-general check-up kung nanaisin, especially kung talagang meron kayong physically, ramdam nyo na merong something. Guys, huwag niyo ipagsawalang bahala, ipatingin niyo sa mga profesional. Para naman, dito sa strength, dahil meron kayo nito. So, prevention is the key. Okay? Better than cure, sabi nga nila. Okay? So, ano pa bang may iwan natin dito? Excuse me po.
Okay, na-mention ko yung parang out with the old na kayo eh. So, may bagong simulain kayong gustong makita. Or meron talagang naghihintay na para sa inyo. It's all about new beginnings. Para sa inyong air signs. Physically, na na-mention ko, mentally, emotionally, or even spiritually. The moon kasi dito, may pagkamalalam ito. Maaaring higit kayong magbigay ng focus rin para sa ilan sa inyo at atensyon pagdating sa inyong spiritual sector. Kumbaga, this year, 2024, it's all about your faith then. Hindi lamang sa inyong mga sarili, pero yung paniniwala nyo sa Kanya. Maging ano pa man po ang inyong religion, sa ating nag-iisang creator, si Lord. Pero, ayun din, maiwan ko, if this is about, sabi ko nga, physically, mentally, best year, na magpatingin sa professional talaga, higit na nakakaalam at makatutulong sa inyo. If this is about spiritually, this is the best year, 2024, to do reflection, to review your life, air signs. Yes, best year for healing. Pero syempre pa, again, reminder tayo, ano po, na ang tanging may iwan lamang po every time ng mga baraha ay yung maaring kondisyon sa inyong sitwasyon nakakaharapin or kinakaharap, okay? Pero yung pinaka-outcome, yung pinaka-resulta, of course, at the end of the day, guys, it's all up to you. At wala sa mga barahan na ito. Okay? Wala dito. Ayan. So, tutulungan ng sarili, papakiramdaman nyo ang aking ilang mensahe na na-mention dito na umangat for you. Okay. So, ano na yung na-mention natin? Money, wala pa ng money, no? Family, ano ba ito? Relationship. Okay, sige, dito tayo. Na-mention ko na yung money. King of Wands ay narito. The Eight of Wands is in reverse. Pero dito naman, ang The Magician. Maring meron kayong sasalamangkahin dito. Sasalamangkahin. Meron kayong nga ayusin. Pagdating sa usaping pera. Kung dumaan ang ilan sa inyo sa difficulties or financial struggle, especially nitong nagdaang buwan or taon sa inyong buhay, then i-claim na natin ito with the star. Kahit pa ito ay in reverse, maaaring isang indikasyon lamang ito na hindi ito agad-agad. This is something na sabi ko nga, sasalamangkahin nyo, bibigyan nyo, iiwanan nyo ng diskarte. The Magician is here. I feel, especially for those na nakaramdam ng struggle when it comes to money, merong solusyon guys. Masusolusyonan. Nasa inyo ang lahat na ng kasangkapan na kailangan nyo. Kailangan nyo lang syempre pa tutugunan, haharapin. Kung meron mang ilang problema, okay, merong solusyon tayong nakikita. Aangat yung, or maybe isang message na paangatin yung pagiging problem solver nyo. Mga air signs, yung diskarte sa point na yan. Or sa mas practical, especially kung paano kayo magba-budget ng inyong income, kung paano nyo hinahandle ang inyong finances, paangatin yung tamang responsibility. Okay? Yes, part nito yung struggle. Ulitin ko, the star is in reverse, pero the star is still the star. Baliktad-baliktarin pa rin natin ito. Pero merong mga tala, merong star. Okay? Maniwala kayo na merong solusyon. Hindi posible na makakamit nyo ang inyong mga pangarap, ang inyong mga goal. Halimbawa, ano? Okay. Sa solusyon na ito, halimbawa lamang, para sa ilan, kung meron kayong hinihintay na pera, or merong reversal po tayo every time. So, kung kayo yung merong hinihintay na pera, or kayo yung kakailanganin na magbigay ng pera, then, matatanggap nyo na to. Mababayaran. I-claim na natin yan. Hindi man ito yan, nagbabakal na naman ako dyan. Overwhelming kasi ang daming baraha, ano. Hindi man po ito agad-agad na parating. Ulitin ko, maring ito ilang glitches. Meaning sa solution, dadaan ito sa proseso. Pero kung pagkakatiwalaan nyo, ang prosesong ito, ang inyong sarili, at ang inyong mga faith sa Kanya, sa ating nag-iisang Lord,
Maging ano pa man po ang inyong religion, makakamit nyo yung inyong mga pangarap. Okay? Yung liwanag or kaliwanagan sa part na ito. Pero sa true lang, higit rin for some, maaring mag-highlight pagdating sa pamilya, relasyon, relationship-wise. Siyempre, kaakibat rin yan yung ilang gastusin, meron at merong solusyon. Okay, huwag kayong pangibabawan yung pangamba or pag-aalala. Dahil hindi yan makakatulong. Baka, kasi, ang lalim dito may moon ay narito, the 9 of swords. Ito, may ilang pag-aalala, pag-iisip. Baka yan pa yung maging dahilan para, sana hindi ko may pakita, ayan. Maging dahilan, dito sa ilang glitches na ito, baka lalong magtagal. So, tulungan na paangatin yung confident din sa inyong mga sarili. Dahil meron kayo niyan. Meron kayong strength. Lagi nyo lang alalahanin na meron kayong kakayanan. Okay? Pero masisettle nyo ito. Relationship-wise or pagdating sa usaping pera, kahit sa inyong sariling pakiramdam lamang, magkakaroon ito ng magandang closure. Magkakaayos. Merong healing para sa lahat. As I've mentioned. At tayo ng ilang messages para sa mga air. Ayan. Agad-agad. Merong ilang umangat. The 4th house. Sabi ko na nga. Maaring higit yung bigyan ng tuon, merong ilang ganap sa pamilya. 4th house of family, home. Yung ilang na-mention ko kanina. 7th house, your partnership. Sa businessman or relationship, may ganap sa Cancer. So, kayo mga air signs, so maaring merong higit na mag-influence sa inyong buhay ngayong taon na water signs. Water and also air signs, Libra. Kayo mismo ito. And Neptune, water signs talaga ang umaangat dito. Kasi nga una pa lang na-mention ko ang inyong mga emosyon. Maaring maging extra sensitive ang ilan na hindi naman masama. Actually, yan yung maaring power nyo na pwedeng umangat kasi yan yung puso nyo. Yan yung nararamdaman nyo. Na syempre pa kailangan balance at nasa wasto. Okay? Ito lang naman po yung additional. Hindi kailangan mismo yung ilang signs na na-mention ko. Kahit dito sa ilang backgrounds or ilang qualities. Okay, Neptune. Ito rin, about ito sa religion or dito sa pagdating sa inyong spiritual na aspeto. Kapit lang kayo, Neptune is all about dreams sa inyong mga pangarap. With a star. Okay. Excuse me po. So, kuha na tayo ng pinaka-final advice para sa mga air signs ngayong 2024. Anong maiwan natin para sa kanila? Air signs 2024. Anong naghihintay para sa mga taong ito? Air signs. Air. Ayan. Uy. Sabi ko nga, kung merong solusyon, merong answers. Answers, guys. Merong darating na kasagutan. Answers. Medyo marami, hindi natin ito pipigilan. Uy, psychic abilities, the moon ay narito. Follow your heart, guys. Trust your intuition. Aangat yung inyong mga abilidad kung paano kayo makiramdam or makaramdam. Maaring hindi kayo magkamali sa kung ano man yung aangat yung feeling. Hindi tayo nagkakamali, tao lang tayo. Pero trust your guts. Kung ano man yung sinasabi ng inyong mga puso. Kung ano yung pakiramdam nyo sa isang sitwasyon. Pag nilay-nilayan ng mga bagay-bagay. Okay? Trust your psychic abilities. Kasi ito yung umangat para sa inyo. Prosperity, guys. And protection. Wheel Tower. Protection. Meron kayong protection. Prosperity. You're always being guided patungo pa lalo dito sa inyong path. Dito sa landas kung saan talaga kayo ay nararapat. Dito sa inyong mga highest potential. You're always being guided. Air signs, pangatin nyo lang. Yung ito, power nyo, sabi ko nga. At walang imposible. Merong improvement or even development. Merong prosperity. Patungo kayo dyan. Dahil kayo ay merong protection. Air signs. Hello, water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Pasulyap sa bagong taon, 2024. Ano nga ba ang maaring asahan sa susunod na taong ito? Kuha tayo ng ilang messages para sa inyo. As usual, mensaheng gabay lamang po.
Okay, dito muna tayo sa inyong tarot. Tayo po ay naka-live rin ngayon sa ating YT. Salamat sa ilang nakaantabay ngayon kay Moonchild. Ito na, pasulyap sa bagong taon ng 2024 na ito na darating para sa mga water signs. Anong maiwan natin para sa kanila? Message. Cancer, Scorpio, and Pisces. Ayan, 2024. Ayan, kumpul na agad-agad. Sige, add pa tayo dyan. No worries kasi sinashuffle natin mabuti ang bawat deck bago natin gamitin. Pero syempre pa, medyo marami pero hindi natin ito pipigilan. Dahil by elements tayo, 3 kayong signs. Guys, just only take what resonate po, ano? This is a general message. Okay. 3 and 3. Pag-angat ng inyong mga boses. Unang-una na dyan. 7 of Pentacles. 7 and 6 of Pentacles. The Page of Swords ay narito. 4 of Swords. Okay. The Death card. This one is in reverse. Hindi kailangan katakutan. Magiging diretso ko sa ilang messages. Pero wag lamang pong lalaliman. Ano po? Mensaheng gabay lamang po. Unahin na natin yung 3 and 3 as I've mentioned. Pagdating sa inyong communication ito eh. Communication, yung kung paano kayo nakikisama, nakikisalamuha. Ayan, the 3 of Pentacles ay narito. Partnership, teammates, teamwork, collaboration. So, I'm getting a message dito pa lang, na merong possibility na pag-expand ayan, ng inyong mga connection ngayong taon, 2024. Kumbaga, merong ilang pwedeng something bago or merong pag-highlight pagdating sa inyong circle of friends or social group ngayong taon na hindi imposible. The 3 of Swords ay narito. Hindi naman agad-agad sawi ito, no? Pagkasawi. Maaring isang indikasyon pa nga ito na maging bukas ka sa ilang posibilidad kasi kita mo siya. 3 of Swords. Meaning parang, malungkot. Merong pain. Sawi ang puso. Pero, with 3 and 3, why I'm getting a message na huwag kang malugmok. If ever at one point, meron ka kahit sa simpleng, siyempre ito very normal as a water sign. Andyan yung mga emotions nyo talaga. Kung paano kayo magmahal, kung paano kayo makiramdam. So, isang mensahe yan marahil na maging open pa rin. Huwag kayong malugmok at one point na hindi kayo okay. Okay? Maging bukas kayo sa pakikisalamuha sa ilang kaibigan na alam nyong mapagkakatiwalaan kasi maaaring makatulong sila. Okay? Na hindi kayo malugmok sa isang punto ngayong taon doon sa pakiramdam ng kalungkutan na very normal. Tayo ay dumadaan dyan. Maaaring merong makatulong sa'yo. Hindi ka dito nag-iisa. Okay? Remain open. Stay open, Cancer. Sa pakikipag-socialize. Kasi Cancer lang talaga. Water signs. Kasi as a water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces, merong tendency na, bilang Cancer ang moon siya. Biglang nasa Cancer, tapos meron po akong Pisces moon para sa ilan. So, medyo dama ko to eh. Parang, as a water sign, merong tendency na hindi kayo ganun ka-open. For some of you, may pagkakataon na madalas, okay? Merong mangilan-ngilan na nagtitira talaga kayo ng ilang point of view na maganda naman, na hindi talagang all out. Pero pinapaalalahanan ka dito, Cancer, Scorpio, and Pisces, na kahit sa isang punto, especially kung mag-reflect yung kalungkutan na ito, na very normal, isang emosyon yan, na ating nararamdaman, mag-reach out ka. Okay? I mean, gamitin mo yung boses, i-express mo yung nararamdaman mo. Especially sa mga taong mapagkakatiwalaan. Alam mong nandyan. At totoo. Hindi ka nag-iisa. Okay? Okay. Doon pa lang medyo tayo doon. Kasi nakakita tayo ng pain. And it could be about emotions. Okay? Pero, kasi once rin, water signs, mas magiging open ka dito sa ilang possibility kung saan merong ilang tao. Sabi ko nga, maaaring your friends, workmates, or ilang community groups na meron ka, kahit over the net lang to,
hindi posible kasi that you will meet, okay, you will meet the right people at the right time. At ito yung mga tao mo. Ito yung taong para sa'yo, na makatutulong para sa'yo. Patungo palalo doon sa mga highest good. Mas may pamamalas mo palalo yung mga kagalingan. Okay, maaaring sila yung maging daan para sa kagalingan na ito. Patungo ka doon. At makaiwas ka dito sa ilang puot or pakiramdam na lugmok na ayaw natin. Kasi itong ilang taon na pwede mong ma-encounter, okay? Andito yung ilang, the world ay narito. Okay. The Empress. Maaaring andito yung luck, guys, for some. Patungo kayo, patuloy kayo dun sa growth ng buhay. Pero syempre panatilihin yung balance. Na, of course, hindi ka nasasobrahan or nakukulangan. Kasi sa realidad ng buhay, parang ang hirap na rin maglaan ng tiwala. Pero ulitin ko, syempre dapat kilala mo na to at andito na yung tiwala na alam mong totoo ang tao. Especially kung meron kang i-share na something at mag-apply itong ilang na-mention ni Moonchild. Pero your voice will be your superpower this 2024 air signs. The Page of Swords ay narito. May ilang learnings ka pa, or maaaring ito yung cravings nyo, ilang impormasyon, or ilang gusto nyo pang matutunan. So, gamitin nyo rin yan. Ayan, yan yung inyong mga bosses. Kasi pwedeng andyan yung kita, andyan yung income. Katabi nito yung 7 and 6 of Pentacles. So, sa communication, pa rin, ayun, na-mention ko kanina pa tayo sa communication. Maging open kayo dyan. Gamitin nyo yan sa mas ikaaangat nyo pa. So, mag-live selling na kayo. Charot. Or, ito na, nauuso na mga, ayan, sumasang-ayon po, ang ingay, pasensya na po. Nauuso na yung mga onlines, kung saan na ipapamalas o maipapakita nyo yung inyong natural na abilidad sa pagsasalita, sa pagsishare, sa pag-angat ng inyong mga diskarte at malilikhaing paggawa. Gamitin nyo yan, kasi yan yung maaring magdala pa sa inyo lalo sa tagumpay. Okay? I-claim na natin yan para sa inyo. Okay. The Empress card ay narito the world. So, maaaring merong pag-travel din na umaangat dito. The world. Kahit pa, kasi parang I feel dito na meron kayong ilang options. When it comes to love, maaaring taga ibang bansa ito. Single, or in a relationship, maaaring dumadaan kayo right now, or dadaan kayo at one point ngayong 2024 sa long distance relationship. Pero, andito, nangingibabaw pa naman yung love. Okay? Actually, for some, you could meet someone special this year, na kung saan mafe-feel nyo na buo kayo. Kung kayo lamang po ay magiging buo rin. Yung intention nyo, kung andito yung willingness, mas seryoso, mas may pang long term, kasi nga matututo na kayo, meron kayong matututunan this year. At sa ilang learnings na ito, naway gamitin nyo. Okay? Sa mas wise na pagdedesisyon at pag-aksyon sa buhay. Especially when it comes to love. Water signs. Okay? So, travel. So, maaaring meron kayong travel sa kapareha, kasama ang kapareha this year, or pamilya. Relationship-wise, kung saan mas makakabuo kayo ng bond together. Okay? It doesn't matter kung ito ay long or short trips, pero definitely meron ditong bagong memories. Okay. The Empress is an indication for some of you, Cancer, Scorpio, and Pisces, na may paglalim pa. Lalo pa kung andito na kayo sa point ng relationship, na pinagtibay na rin naman kayo ng ilang pagkakataon, nung ilang, alam niyo yun, meron na kayong ilang pinagsamahan, nalagpasan nyo na yun. Especially, okay, sa mga may long-term na couples in a relationship, maring merong mabuntis, or merong magbuntis, merong baby blessing. Hindi po isang medical advisor ang Moonchild, Pero meron kasing indication dito, the Empress card, ay narito, kita mo naman. Siya ay nagdadalang tao. Ayan.
So, kung hindi man ito mag-apply sa iyo mismo at bata ka pa, single, wala pa sa iyong isipan ang kids, then maaaring mag-reflect ito sa ilang pamilya or ilang kaibigan bilang nag-highlight dito ang ilang taong malapit sa iyong puso. Okay, pero yung pinaka-message rin, more quality time with your family and your friends, maging mas bukas ka doon. Spend more quality time with them this 2024. Okay, at tayo ng ilang messages para sa inyo. Water signs. Anong maiwan natin para sa kanila? Water signs, message natin. Uy, the 5th house. Ito pa yung kanina ko na-mention. Yung love. Yung passion. May pag-ingat sa mga love life. Kung magiging open lang kayo. Children. Dito pumapasok ang sign of children. Pregnancy, guys. For those na naghihintay na. Or, ito na yung isa sa pinagpipray. Walang imposible. I-claim na po natin ito. Capricorn. May pagkaseryoso kung hindi ko na-mention sa work, sa ilang pagpaplano rin when it comes to money. Higit kayong, kasi nga andito yung focus nyo eh. Andito yung pagsisipag. Okay? At dito higit kayong makapagbibigay. Higit kayong makapag-share. Higit yung matutugunan itong ilang pangangailangan. Hindi lamang sa inyong mga sarili, pero dito sa aking na-mention, sa ilang mahal sa buhay. Virgo. So, mga tang earth and fire, para sa mga, so, regardless of the sign, na aking na-mention, additional lang naman po ito. Maaring kung hindi man sign ng Capricorn, Virgo, sama na natin ng Taurus, ang Aries, Leo, and Sagittarius, maaring sila yung higit na magbigay ng influence. At itong influence na to could be positive or negative. Pero syempre pa, take it as a challenge. Ano man ang pwedeng iba to sa inyong mundo. Kung hindi man yun, maaring yung ilang quality. Okay? Aangat yung pagiging seryoso nyo sa buhay. But at the same time, kasi 5th house dyan din pumapasok, sabi ko yung children, di ba? O yung pagiging kid at heart nyo. So, ibabalance nyo yung pagiging seryoso at paglalaan nyo rin ng time para magsaya. Dahil deserve na deserve nyo ang mag-enjoy. Okay? Sabi ko nga, quality time kasama ang mga taong mahal mo. Okay? Para sa mga water signs, anong maiwan natin para sa kanila? Final messages. Water signs, anong maiwan natin para sa kanila? Water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Anong maiwan natin para sa mga taong ito? Cancer, Scorpio, and Pisces. Message. Okay, medyo mailap na. Cancer and Scorpio, Pisces. Okay. Cancer, Scorpio, and Pisces. Ayan, talagang isa lang. Manifestation. Kung ano man yung ating nakita, nabasa, narinig nyo na mensahe. The power of manifestation. Tanggapin nyo na yan. Ipahayag nyo na yan. Okay, i-claim na natin ito. Yung magaganda, yung positive possibilities and potentials na hindi imposibleng parating sa inyo ngayong bagong taon. Darating na 2024. Water signs.